Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, nakikita nyo naman nasa airport ulit tayo, which means we are up for another trip today. So we are going back to Thailand. I know some of you will hate me for doing this, lagi nilang Thailand, but Thailand just holds a special place in my heart. And mura kasi. I have an unlimited ASEAN pass kasi na nabili ko dati with AirAsia. Tapos nung na-check ko, parang Malaysia lang, Kuala Lumpur lang, tsaka Thailand pala yung may direct flight from Manila. Although unlimited siya, pero parang Malaysia and Thailand lang, tapos magko-connecting flight ka na lang kung saang ASEAN country yung gusto mo. Pero ang direct flight talaga Malaysia and Thailand lang. So ngayon, I'm going back to Thailand and gusto ko talaga yung pagkain sa Thailand. Tapos maraming option for healthy food. Parang gusto ko kasing mag-reset ng katawan. Tumataba talaga ako, tsaka ang laki ng tiyan ko lately. Kasi hindi ko mapigilang kumain ng kung ano-ano pag nasa bahay ako or pag nasa Pilipinas ako. So sabi ko parang kailangan ko mag-Thailand para ma-detoxify yung mga ano ko sa katawan at kailangan kong pumahay. Ang laki talaga ng tiyan ko ngayon, guys. And then, sige, I just wanna quickly discuss sa inyo yung requirements ngayong 2024 kasi may na-notice na naman ako na scenario sa immigration na parang lagi ko na lang siyang nanonotice dito sa NAIA every time na nakapila ako. So, quickly discussing requirements ngayon. First, of course, yung passport at least valid for 6 months. And then, ay, sorry, yung camera, sorry. Sorry. So, okay lang. Sorry. Okay lang. Takot ako, baka mahulog yung camera, sorry. Hindi, yung DJI Pocket ko kasi is parang hindi siya masyadong noticeable, di ba? So, nilapag ko lang siya dito sa may hanak ng halaman. Tapos nagulat ako, yung mga tao lumalapit sa akin na parang, wait lang guys, hindi niyo ba nakikita nag-vlog ako? Hindi pala siya noticeable, no? Ganun pala siya kaliit para hindi siya ma-notice. Anyway, tawa ko, pero back to the vlog tayo. And first, yung passport valid for at least 6 months. Then nawala tuloy ako. Hala, ano yung requirements? Plane ticket, yeah. Plane ticket. In my case kasi guys, kasi lagi na ako siguro nagta-travel, hindi na talaga hinihingi yung return ticket. Lagi lang yung papuntang ticket yung hinihingi. Pero siguro kung first time kayo, baka hingin. Hindi naman yung mismong ticket, yung booking confirmation nyo lang, baka hingin yung return. Pero in my experience talaga, never siyang hinihingi sa akin. And then, e-travel. Ito yung number 3 na gusto kong i-highlight, e-travel. Kasi ito na naman yung na-experience ko kanina. Ang e-travel guys, para siyang departure or arrival card natin dati na nag-fill out tayo mano-mano dito sa airport. But since parang ni-level up na ni NAIA, wala nang ganun. Like e-travel na. You have to download this app called eGovPH. Pakita ko sa inyo yung itsura. Ganyan yung itsura niya. Yan. eGov.ph. So, you can fill out itong e-travel 72 hours before your flight. So, ilalagay nyo lang naman dito yung flight details nyo, yung name nyo, kung kailan kayo magde-depart, kung kailan kayo babalik, yung mga ganun na basic information. Hindi siya chine-check ng immigration. I mean, hindi mo siya kailangang ipakita sa immigration, pero meron silang kopya sa system. Meron yan silang kopya sa system kung nag-fill out ka or hindi. Kapag nag-fill out ka, hindi na nila hahanapin sa'yo. Hindi mo yan maririnig na, where's your e-travel? Pero kapag hindi ka nag-fill out, nakikita nila, guys. Akala mo lang hindi nila hinahanap, pero nakikita nila, may system sila. Lagi ko itong na-notice dito sa NAIA. Tapos, wait lang, may final call forwarding. Tapos, naririnig niyo naman ako guys, no? So continue na lang ako kasi baka hindi ko matapos yung intro ko, mag-boarding na kasi kami. Okay, so kanina yung scenario during sa immigration, may family. Tapos, ano na sila, malapit na sila mag-boarding, so nagmamadali sila. Tas, so isa na lang sila nagpunta sa immigration, isang pamilya, tatay, nanay, tsaka yung bata. Tatlo sila dumiretso sa immigration. Tapos ayun na, in-interview na sila ng immigration. Tapos nakita nila, wala silang e-travel. Tapos sabi ng immigration, wala po kayong e-travel. Kasi malapit na ako dun sa line, so naririnig ka na sila.
Tapos sabi nung tatay, ay, sorry, ano pa kasi malapit na kami mag-boarding, like nagbo-boarding na kasi yung plane namin, baka pwedeng i-ano na lang, maging considerate na lang kayo, okay na lang na wala na lang. Tapos hindi talaga sila pinapayagan ng officer, like hindi pa talaga pwede, kailangan po talaga ng e-travel, ganyan. So din-download pa nila yung app, and syempre magti-take time pa yung pag-download ng app. Tapos kapag first time mo gagamit nung app na to, magpipicture ka pa doon, gagawa ka pa ng profile. So hassle talaga. Although nakikiusap sila na pwedeng wag na lang muna mag-e-travel, hindi talaga sila pinayagan. Na-experience ko rin yan last time. Kahit mga senior citizen pa nga yun eh. Parang nakita ko, tas sabi nila, kasi syempre wala silang alam, ano po yung e-travel, ganyan. Ay, sorry kuya. So, ayun. Hindi pa rin, kahit like matanda na, kahit senior, wala silang lusot, kailangan talaga mag-e-travel. So, ayun yung gusto kong i-highlight na requirement ngayon, kasi baka na-overlook siya or maraming hindi aware pa din, pero ayun, you need to download the app, okay? Tapos, immigration question. Normal, paulit-ulit na lang yung immigration question sa akin, guys. Yung mga first time traveler, hindi siguro to applicable sa inyo kasi may mga nababasa ako sa Instagram, sa TikTok, yung mga iba yung question sa kanila eh. Ako kasi yung question lang, lagi lang paulit-ulit na lang to, kailan ka babalik? Saan ka nagtatrabaho? At sino kasama mo? Saan ka nagtatrabaho? Ang keyword lang dito is dapat private company, kasi syempre kapag nagtatrabaho ka sa government, hindi ka naman basta-basta makakaalis, no? So keyword there is dapat nasa private company, okay, instead of government. Parang ako sinasabi ko na lang yun na private accounting firm. Ginagano ko na lang kasi dati sinasabi ko yung company name tapos hindi naman nila alam. So sabi nila, ano yun, like private, government. Sasabihin ko na lang private accounting firm. Ganun ako nagtatrabaho. And then kailan sino yung kasama mo? Sabi ko wala, ako lang. Ayun. So wala na namang further question. Siguro kapag mga babae yata mas strict sila sa solo traveler na babae, kasi siguro sa mga human trafficking ganun. Pero kung ma-justify nyo naman, at kung basta be confident lang, kung wala namang talaga kayong gagawin na masama, hindi naman talaga kayo magtatrabaho sa ibang bansa or ganun, walang dapat ikatakot. Okay? And then, that's it lang. Ang haba na ng introduction ko. But yeah, okay, breakfast lang ako, and then I'll see you na lang sa Bangkok. So yun guys, kakarating lang natin dito sa Don Muang International Airport. So dito ako sa Don Muang, hindi tayo dun sa bagong airport, yung Suvarnabhumi Airport. Ito yung Don Muang, yung mas lumang airport. Ayan. So paglabas nyo dyan sa customs, ito na naman siya. May mga SIM card na dito, may mga exchange money changer na dito. Ayan. Ayan. So kompleto na naman dito. But ako kasi, meron pa ako natitirang 1,000 baht. Eto, may 1,000 baht pa ako from my previous Thailand trip. So, ito muna yung gagastusin ko kasi nagugutom na talaga ako, guys. It's already 1:15. 1:15 na sa Pilipinas. Dito, 12:15 pa lang. Pero nagugutom na ako. Yung total na flying time, 3 hours and 15 minutes. Tapos pumila pa ako sa immigration, mga 30 minutes siguro. Ito yung mas luma nilang airport. Yan, may mga SIM card. Yan, yun yung ginamit ko last time na SIM card, DTAC. Ayan, may Lawson na dito. Dito na kaya muna tayo or mag-restaurant na tayo. Check na natin, baka meron na ditong pantawid gutom. Ayan, parang masasarap na tong mga bread nila dito. Pero saan ako kakain? Ayan, may upuan naman doon. Pwede bumili lang ako ng kakainin. Tapos, kain muna tayo dyan sa or labas na tayo. Sige guys, bili muna tayo dito sa Lawson. Pwedeng iwan ko lang sa gilid yung bag. Daling ko na nga to. Ano kaya mabibili natin dito? Pantawid gutom. Super nagugutom na talaga ako. Mag-onigiri na lang tayo para hindi mahirap kainin. Ito 66 baht. Mga 100 pesos siguro or less. Ay, ayun. May mga ganun sila.
Tteokbokki, tteokbokki. Mga ano, Korean dessert. Ay, may dessert na rin dito. Ano to? Ah, yung parang sa Japan to. Dango. Ano to? Crepe? Oo, parang crepe to. Oh. Ay, banana. Parang masarap. Magkano kaya? 54? Kuha muna tayo ng drinks. Ang drinks natin ay... Meron akong favorite na drink na tea dito sa Thailand. Yung... Nasaan na ba yan? Yung parang brown sugar. Ito ba yan? Oolong, no sugar. Ay, hindi ito no sugar. Ito. This is my favorite tea here in Thailand. It's called honey lemon. Yan. Honey lemon oolong tea. Ah, kaya pala masarap kasi Japan quality. Char. I'll buy this and then sige nga, itry nga natin tong crepe nila. This one is strawberry, pero itry natin yung banana. So guys, may mga bento sila. Magbento na lang tayo para bento, tsaka into, dito, tsaka sebcho, charing. Pork hamburger. Ay, tapos may tempura. Ang sarap nito. Kaso mahal 120. Itong iba kasi 72 lang. Dito lang tayo sa kaya ng ating budget. Charing. Ay, tempura. Sige, mag-ano tayo. Tonkatsu, right? Go. Labi, iniwan ko yung ano ko. Huwag yung gagayain yun na. Iniwan ko yung bag ko. Nandito pa naman yung mga passport ko, yung mga wallet ko. Sorry. Not giving yung mga ganong moves. I-judge na naman tayo ng mga perfect na tao. So, one tonkatsu. Tonkatsu. This. Yes, please. Guys, alam nyo guys, sa totoo lang, fun fact, nakalimutan ko na meron akong flight today. Sa totoo lang, like kagabi, kasi kakadating ko lang sa Manila. Tapos, buti na lang, tas patulog na ako. So, patulog na sana ako. Tapos, nung nag-toothbrush na ako, ganyan, tapos parang ready na ako matulog. Tapos, buti na lang, nagbasa-basa ako ng email ko. Tapos, nung chinecheck ko yung email ko, may email dun yung airline na parang, please check in, ganun. Tapos sabi ko, ha? Anong check-in? Sabi ko, parang, alam ko hindi pa bukas yung flight ko. Tapos, naalimpungatan. Yung parang dapat antok na ako. Tapos parang naalimpungatan ako, shit, may flight pala ako. Alam mo, sa kakadami ng binubok ko, nakakalimutan ko na yung date ng flight ko. Tapos, mabilis ang impake. Tignan mo nga yung suot ko, very plain na lang. Di na ako nakapag-ready, guys. Kakarating lang natin ulit sa Bangkok. And ito yung ating first meal. Tonkatsu na nabili natin sa Lawson. My favorite, honey lemon oolong tea. And then, trinay ko to. This is my first time na matatry ito. Ang kanilang crepe, banana crepe sa Lawson. Let's go! Alam mo yung pangarap mong matravel yung buong mundo, pero nandito ka na naman sa Thailand, pang 7 beses mo na sa Thailand because Thailand just holds a special place in my heart. Let's try the tonkatsu. So good. So itong tatlong food ko guys, 156 baht or mga 200 pesos. Okay na rin, di ba? Not bad for an airport price. Di ba yung mga pagkain sa airport, mahal talaga. Pero dito sa, di ba, 200 pesos mo, may rice at ulam ka na, may dessert ka na crepe, meron ka pang drinks na tea. So, sulit na. Ang sarap. Lalo na sa panahon na ganitong gutom na gutom ako.
Alam nyo guys, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito sa Thailand. Basta nag-book lang ako ng 1 week na accommodation dito sa Bangkok. So for sure, 1 week ako dito sa Bangkok. Pero yung susunod kong gagawin, hindi ko na alam kung saan. Iniisip ko kung pupunta ba ako sa beach, sa mga Pattaya, sa mga Phuket, or pupunta ba ako sa mga kabundukan, sa Chiang Mai, sa... Nagkausap kami ni JM Banquisio na para mag-Chiang Mai sana kami. Kaso, hindi ko alam kung magmamatch yung schedule namin kasi marami ding ganap si JM, no? So, inaantay ko pa kung magsa-Chiang Mai ba kami or kung hindi kami matuloy, parang gusto ko rin ituloy ng ako lang sa Chiang Mai or kung magka-Cambodia ba ako. Pero yun yung mga options ko. Either magsa-Chiang Mai tayo, Cambodia, Pattaya, or magta-Tri-City tayo, Bangkok, Thailand, Cambodia, Vietnam. Isa rin yun sa mga kinoconsider. Wala pa talaga akong plano guys. Kasi bukas may trabaho ako. So parang pag may trabaho ako, hindi ako nakakapagplano kasi focus lang ako sa work. Ang daming trabaho. So parang nakakapagplano lang ako pag wala ng trabaho. Kagaya ngayon, kakagaling ko lang sa Boracay. Kahapon lang guys, nasa kakadating ko lang from Boracay. Tapos flight na naman ngayon. Wala talaga akong time para mag-research, magplano. Kaya sorry kung hindi ako nakakapag-research. Yung mga iba kasi nagdidemand ng research guys. Iba-iba naman tayo ng traveling style. Yung style ko kasi ayoko ng super plan. Gusto ko magplano pero ayoko ng super plan. Kasi parang wala ng element of surprise. Parang alam mo na yung mangyayari. Gusto ko may konting hindi ko alam yung... Gusto ko may naliligaw moments ako. Yung may something na hindi ko na-expect. Ganon. Yun yung way ko of traveling guys. Natin ito. Na-miss ko yung lasa nito. Parang pa-healthy siya. Yung lasa niya pa-healthy na medyo hindi pa-healthy. So, parang naguguluhan ka na parang, healthy ba to or what? Basta masarap. Green tea, tas nilagay mo ng honey, tas nilagay mo ng lemon. This is it. Love it. The banana crepe. First time natin itong matitikman. Let's see if masarap ba siya or what. Grabe yung packaging niya, parang ayaw magpatikim. Yan. Bakit ba hindi ako magaling magbukas? Close your eyes. Open your eyes. Tara! Kutsara pa dito. I love it. Very thoughtful. May kutsara. Hindi ka na mahihirapan. Pero may nakarap pa siya ng plastic. Ayan. So, pwede mo siyang hawakan. I love it. Thoughtful. Hindi ka madudumihan. Kasi ito mamaya papang ganon. I love. Kain natin, ha? Banana crepe. I was expecting some ice cream. Kaya sabi ko, walang ice cream. Pero habang tumatagal, masarap pala. Ayan o. Masarap. Pero parang feeling ko mas masarap kapag may ice cream na element, no? Pero yung cream is okay na rin. Sarap ng banana. May ligtas ako sa banana. May chocolate. Ayan. So, banana, chocolate, cream. Tapos itong parang pancake wrap. Ay, masarap siya. Habang tumatagal, sumasarap siya. Ang sarap. Parang bagay ito sa kape. No? Ayan. Yung hot coffee. Hot coffee plus itong pancake. Perfect. So yun guys, wala pa akong internet kasi iniisip ko doon na ako kukuha ng internet sa may Central World. Magbubook na lang ako sa Klook. So nagtingin lang ako dito kasi nakasakay na rin tayo dito last time sa bus. Bus A3 going to Saladang or Silom. Yun yung sasakyan nating bus A3.
So, depende kung saan kayo dito sa Bangkok. May nakita ko mga bus papuntang Khao San Road kung doon kayo nakastay. So, ayun na lang. Basta ako A3 kasi pupunta tayo sa Saladang or sa Silom. May nakita kong station doon. Okay? Antayin natin yung bus A3. Ito yung pila, guys. Bus to the city, meron hanggang A1, A2, A3, A4. Ang sasakyan ko is A3. Guys, so sabi ni ate wala daw bus A3 today. For some reason daw, parang mula kaninang umaga wala daw dumadaan na bus A3. So ayan si ate Lady Guard. Ang suggestion niya, sumakay na lang ako ng any bus and then bumaba ako sa may train station. So yun na lang gagawin ko. Kay any bus na lang na dumating and then bababa tayo sa pinakamalapit na train station. Tapos kapag nasa train station na, carry ko na. Kaya na natin to, guys. To guys, bus A4 for Khao San Road. Pero chinek ko siya dito, guys. Hindi pala ako pwede sa A4, guys, kasi sobrang layo niya. Pwede ako sa A1 tsaka A2, tapos bababa tayo sa Mochit. Ayun o, BTS Mochit. Pwede tayong, kasi yan yung train station. Pag A4 pala, parang hindi siya dadaan ng train station, no? Sige, A1 or A2 or A3 if ever may dumating. Yun yung pwede natin. A4 pala, hindi pala ako pwede. Walang train station eh. And guys, nakasakay na tayo. Bus A2 yung nasakyan natin. So, bababa na lang tayo sa Mochit BTS station. Yay! Tapos parang 30 baht yung bayad based dun sa nakasulat dun dyan. So, I think 30 baht or mga ganing 30. 50 pesos or less, ganun siguro. Yay! Guys, funny story. Di nagbabayad ako dito sa bus. Tapos, sinuklean ako nung conductor. Tapos sabi ko sa kanya, "Sawadee ka." Bobo, kapon ka pala, guys. Pag mag-thank you, kapon ka. Sabi ko sa kanya, "Sawadee ka." Guys, nandito na tayo sa may Mochit BTS, no? Parang 20 minutes yung biyahe from the airport. Second stop siya. Di ba yung bus, dalawang beses lang naman siya nag-stop. Yung first stop, tapos itong second stop, yun na yung BTS Mochit. Medyo lalakarin mo siya. Hindi siya yung sa baba mismo ng train, pero ayun yung Mochit. There you go. Mochit. Ay, meron din palang MRT dito, guys. Chatuchak Park. Ah? Chatuchak Market na ba to? Ayan, basta may MRT, guys, na Chatuchak. Pero dun tayo sa may BTS. Mochit. Oh my gosh! Ito na nga yung Chatuchak, guys. Naalala ko yung Mochit. Ito yung station na pinagbabaan natin dati, yung nag-Chatuchak tayo. Gagi! Okay, ang Chatuchak pala, guys, malapit lang siya sa Don Muang Airport. Ayan. So dito tayo bababa sa Mochit. Kaya pala sabi ko, parang familiar yung name na Mochit. Nung last Thailand natin, nag-Chatuchak tayo. Mochit pala ang binabaan natin. Yun na yun, guys. Chatuchak area na to. Yung Chatuchak Weekend Market. Ay, wala. Oh my gosh. May mask. Ay. Hindi nakaka-princess talaga kapag meron kang 20 kilos na luggage sa biyahe. Hindi nakaka-princess. Kasi mga biyahe ko kasi lately mga weeks, mga 1 month, di ba ganyan? So medyo matatagal yung biyahe ko kaya kailangan ko talaga ng bagahe. Pero kung yung mga usual lang na biyahe natin na 4 days, 1 week, ganun, di ako nagbabaggage. Ano lang, hand carry lang ako para less hassle. But it is what it is. Let's go. Yan na yung Mochit. Yan, maraming tinda dito, guys. Tapos meron pang laman yung aking rabbit na card yung last time. So yun din gagamitin ko. Kailangan ko lang tignan yung mapa kung paano tayo makakapunta sa Saladang. Lina sa Mochit tayo. Saan yung Mochit? Ang kailangan natin mapuntahan, guys, is ito. S2. Saladang. Currently nasa Mochit ako. So kailangan ko bumaba sa Siam. Okay.
Pupunta tayo sa Siam, and then Siam to Saladang. Okay, gotcha. Oh, diba? Ang laki pa ng pera natin, 1.3 baht pa pala yun. So, magta-transfer line tayo from yellow-green line. Yellow-green. Papuntang Siam, and then Siam to Saladang. Magta-transfer lang tayo ng line. Tapos, na-check ko na siya dito sa may to Keha. Ayan. Keha. Keha yung parang dulo na line ng yellow-green. So, kapag ganun, minsan kasi yung nakasulat dito sa taas, yung pinaka-end lines, for example, itong yellow-green line, yung nakasulat yung to, ganun, yung pinaka-end na line, yung Keha. So, titignan mo lang kung saan babanda yung Siam doon, sa isang end or sa kabilang end, di ba? So, ito nasa may Keha na part siya. Ay, ang daming kotse yan ba yan? Ang daming kotse, guys. Tignan mo yung parking nila, no? Ang daming kotse. Akala mo parang ano. Ang daming kotse. So yun guys, dumating na tayo dito sa Siam Station. Ito yung train. Tapos wala ka nang bababaan. Natawid ka lang dito. Yeah, this is another line. Going na to sa Saladang or sa Silom na. So isa na lang, mga 2 stations away na lang tayo. Let's go. Yan, malaki tong Siam Station eh. Ayan na yung Siam Paragon. Andun na yung Central World. Yung mga Big C. Ayan, dyan na yan. Dito tayo sasakay. Tayo na lang tayo guys kasi 2 stations away lang naman. Pero yan, may mga upuan pa naman doon. Tayo na lang tayo. Kabisado ko na to kasi lagi ako dito. Kidding. Kaya natin ito, B. Hindi talaga nakaka-princess yung 20 kilos, B. Hindi ko ma-maintain yung parang princess type lang ako. Yung hindi nakaka-haggard. Parang, I'm just a princess from the Philippines traveling to Bangkok. But with this luggage, nakaka-kargador ako, B, ha? It's giving kargador vibe. It's not giving princess vibe, ha? Ay, Diyos ko, Lord. Ay. Here we are. I made it. I'm so strong. Strong princess. Hashtag strong independent princess. Charot. Ayan, dito sa Saladang, kapag makita mo na yung donkey, ito na ang palatandaan na nasa tamang landas ka na. Ayan, may donkey dito sa baba. Kaso hagdan na naman, B. Oh my God, for the second time, hashtag strong and independent princess. Ah, my God, hindi talaga nakaka-princess. May cute pa naman dito, my God, hindi to giving. Hindi talaga nakaka-princess. Bilisan ko na, baka may makakita na cute ta sabihin, ew, nagbubuhat. At least mapatunayan ko na strong ako. Paglalaban ko siya. Ayan na. Welcome to Silom. Welcome to Saladang. Ito yung donkey, guys. Yan. Diyan tayo sumayaw. Last time, kung napanood niyo yung vlog ko last time na sumasayaw tayo ng don, 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 kisser. Yan yan. So lalakarin ko na lang pumunta sa aking hostel.